Nadiskubre ko na lang na simot ang aking ipon sa bangko. Isang gabi, sa gitna ng hapunan para sa araw ng mga ama, napanood ko kung paano ako hiyain ng sarili kong anak na si Liza. Binigyan niya ang kanyang biyena ng isang marangyang bakasyon sa barko na nagkakahalaga ng 750,000 piso, samantalang sa akin, na sarili niyang ama. Isang pirasong loto ticket na 20 pesos lang ang itinapon niya sa harap ko. Sabay tawa ng malakas. Dahil sa sakit na naramdaman ko, lalo kong hinigpitan ang aking dibdib. Lihim kong pinutol ang lahat ng koneksyon niya sa aking pera. At ang 20 pesos na ticket na itinuring niyang basura, kinuha ko ito mula sa ilalim ng basurahan. Nilinis ko. At doon ko nalaman ang isang katotohanang babago sa aming buhay. Ang 20 pesos na biro niya ay premyong 6 na bilyong piso pala. Makalipas lang ang 30 minuto, narinig ko na lang ang malakas na busina at kalabog sa aking pinto. Ang kanyang mamahaling credit card ay hindi na gumana sa mall. Ang kanyang mukha ay puno na ng takot at pagsisisi nang mapagtantong ang amang minaliit niya ay siya na palang pinakamayamang tao sa bayan. Bago ko ituloy ang kwentong ito ng paghihiganti at katarungan, nais ko munang malaman. Mula sa anong lalawigan o lungsod kayo nakikinig sa atin ngayon? Tahimik ang buong bahay nang magising ako kinabukasan. Tanging ang huni lang ng mga ibon sa labas at ang mahinang ugong ng aking lumang electric fan ang naririnig ko. Ito ang unang umaga matapos ang araw ng mga ama. Isang araw na dapat sana ay puno ng saya pero nag-iwan sa akin ng isang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Nagtimpla ako ng aking kape, barako, matapang, mainit. Gusto ko sanang idaan na lang sa higop ng kape ang inis na naramdaman ko kagabi dahil sa ginawa ni Liza. Ang 20 pesos na loto ticket na ibinigay niya ay nakapatong pa rin sa aking mesa, tila nangungutya sa akin. Parang naririnig ko pa rin ang boses niya, yung matining niyang tawa habang sinasabi na balato na lang daw kung sakaling tumama ako. Habang humihigop ako ng kape, binuksan ko ang aking lumang laptop. Ugali ko na ito tuwing umaga. Gusto kong makita ang aking bank account. Bilang isang retiradong mekaniko, kailangan kong maging maingat sa bawat sentimo. Ang perang naitabi ko ay bunga ng 40 taon ng pagtatrabaho. 40 taon na punong-puno ng grasa ang aking mga kamay. 40 taon na masakit ang aking likod dahil sa pag-aayos ng mga makina sa ilalim ng mga sasakyan. Pumasok ako sa website ng bangko. Inilagay ko ang aking password at doon huminto ang mundo ko. Nanlamig ang aking mga daliri. Ang aking paningin ay biglang lumabo, kaya kinuha ko ang aking salamin para masigurado ang nakikita ko. Hindi ako maaaring magkamali. May malaking butas sa aking ipon. May isang transaksyon na hindi ko kailanman ginawa. Isang transaksyon na naganap noong nakaraang Huwebes lang. 765,000 piso. Uulitin ko sa aking isipan. 765,000 piso. Halos 800,000 ang nawala sa aking account sa isang iglap lang. Tumingin ako sa pangalan ng kumpanya kung saan napunta ang pera, Premium Travel Services. Doon ko unti-unting napagtagni-tagni ang lahat. Parang isang malakas na kidlat na tumama sa aking isipan. Ang cruise package. Ang regalong ibinigay ni Liza sa kanyang biyenan na si June. Iyong regalong ipinagyabang niya sa harap naming lahat. Iyong regalong sinabi niyang karapat-dapat para sa isang matagumpay na tao na katulad ni June. Ang regalong iyon, ang perang iyon, ay pera ko. Napahawak ako sa aking dibdib. Masakit. Napakasakit. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang ninakawan ako ng sarili kong anak. Naalala ko noong mamatay ang aking asawa, ang nanay ni Liza. Binigyan ko si Liza ng access sa account na iyon. Sabi ko sa kanya noon, "Anak, gamitin mo lang ito kung may emergency. Kung may kailangan ka at wala ako." Pinagkatiwalaan ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang susi sa aking pinaghirapan dahil akala ko alam niya ang halaga ng bawat patak ng pawis ko. Pero hindi pala ito emergency. Ginamit niya ang pera ko para lang magmukha siyang mayaman sa harap ng kanyang biyenan. Ginamit niya ang pera ng kanyang amang mekaniko para bigyan ng marangyang bakasyon ang isang taong hindi naman siya kadugo. Tumingin ako sa paligid ng aking maliit na kusina.
Ang mga tiles na ito ay kupas na. Ang aking refrigerator ay lumang modelo na at maingay kung umandar. Nagtitiyaga ako sa ganitong buhay dahil gusto kong makasiguro na may madudukot ako sa aking pagtanda. Hindi ako bumibili ng mga bagong damit. Bihira akong kumain sa labas. Lahat ng pagtitipid na ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, ay kinuha lang ng anak ko para sa isang bakasyon sa barko. Hindi ko mapigilang mapaluha. Naalala ko noong bata pa si Liza. Tuwing Sabado, isinasama ko siya sa Xerox shop o kaya sa palengke. Ibinibili ko siya ng sorbetes kahit pagod na pagod ako. Masaya na ako, basta nakikita ko siyang nakangiti. Noong magkolehiyo siya, nag-overtime ako gabi-gabi. 16 na oras ako sa talyer. Minsan, nakatira na ako sa ilalim ng mga kotse para lang mabayaran ang kanyang matrikula at mabili ang kanyang mga mamahaling libro. Akala ko, naiintindihan niya. Akala ko, nakikita niya ang hirap ko, pero ang turing niya pala sa akin ay isang alkansya lang. Isang alkansya na maaari niyang basagin kung kailan niya gusto. Kinuha ko ang aking cellphone, nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang kanyang pangalan. Gusto kong isipin na baka nagkamali lang ang bangko. Gusto kong umasa na baka may ibang paliwanag. Pero sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang totoo. Ang sakit ay hindi lang dahil sa perang nawala. Ang tunay na hapdi ay ang pakiramdam na itinakwil ako ng aking anak sa harap ng kanyang bagong pamilya. Para sa kanya, ang halaga ko ay 20 pesos na loto ticket na lang. Samantalang ang biyenan niya, ang taong punong-puno ng kayabangan, ay nagkakahalaga ng 700,000. Bago ko pindutin ang dial button, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa langit sa labas ng aking bintana. Sabi ko sa sarili ko, Carding, hindi mo ito deserve. Hindi ka pinalaki ng iyong mga magulang para maging biktima ng sarili mong anak. Ang 765,000 pisong iyon ay hindi lang basta numero. Iyon ay ang aking dangal. Iyon ay ang aking kalayaan sa pagtanda at kinuha niya iyon ng walang pasabi. Maraming tao ang nagsasabi na ang pamilya ay dapat laging pinapatawad. Pero paano mo papatawarin ang isang tao na wala namang pagsisisi? Paano mo mamahalin ang isang anak na itinuturing kang basura habang tinatamasa ang bunga ng iyong paghihirap? Habang naririnig ko ang tunog ng pagring sa kabilang linya, lalong tumitindi ang aking determinasyon. Hindi na ako ang Carding na laging umuoo. Hindi na ako ang tatay na hahayaan na lang natapakan ang kanyang pagkatao. Sa bawat ring ng telepono, tila may nababasag sa loob ko. Isang bahagi ng pagiging ama ko ang unti-unting namamatay. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagong Carding na isinisilang, isang matanda na marunong ng lumaban. Isang matanda na marunong ng magpahalaga sa sarili niyang pawis at dugo. At doon, sumagot si Liza. Ang boses niya ay tunog pagod at parang nayayamot pa dahil naabala ko ang kanyang umaga. Oh, bakit po, Tay? Ang tanong niya. Walang kamusta ka? Walang salamat sa hapunan kagabi. Sa sandaling iyon, alam ko na. Tapos na ang pagiging mabait ko. Magsisimula na ang katarungan na matagal ko nang dapat hiningi. Ang bawat sentimo na kinuha niya ay magiging mitsa ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. 765,000 piso. Ang halaga ng pagtataksil ng sarili kong anak. Nanatili akong nakaupo sa aking lumang silya sa kusina. Hawak ko pa rin ang aking cellphone. Ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Mabilis, mabigat, at puno ng kaba. Sa harap ko, nakalatag ang papel mula sa bangko na nagpapatunay na kinuha ni Liza ang aking pinaghirapan. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang tawag. Tumunog ang telepono. 1, 2, 3, 4 na ring bago niya ito sinagot. O bakit po, Tay? Bakit napatawag kayo ng ganitong oras? Iyan ang bungad niya. Walang bakas ng lambing, walang bakas ng paggalang. Ang boses ni Liza ay tunog na iirita, na parabang ang pagtawag ko ay isang malaking abala sa kanyang napakahalagang buhay. Pinilit kong pakalmahin ang aking boses. Liza, anak, tinitingnan ko ang aking account sa bangko. May nawalang pera. Malaking halaga, Liza. 765,000 piso. Tumigil ako sandali. Naghintay ako na sasabihin niyang nagkamali lang ang bangko o baka hihingi siya ng tawad. Pero
Katahimikan lang ang narinig ko sa kabilang linya, isang katahimikan na lalong nagpabigat sa aking dibdib. Liza, pagpapatuloy ko, nakita ko ang pangalan ng travel agency. Iyon ba ang pambayad sa cruise na ibinigay mo kay June kagabi? Bakit mo kinuha ang pera ko nang hindi nagsasabi sa akin? Sa halip na matakot o mahiya, narinig ko ang isang malakas at nakakainsultong buntong hininga mula sa kanya. Diyos ko naman, Tay! Iyon lang ba ang dahilan kaya niyo ako tinawagan? Ang sagot niya. Ang boses niya ay biglang tumaas. Galit siya. Siya pa ang galit. Liza, pera ko iyon. Pinagtrabahuhan ko iyon ng ilang dekada sa talyer, ang sabi ko sa kanya. Doon na siya nagsimulang magsalita ng mabilis. Sinabi niya sa akin na hindi raw iyon pagnanakaw. Tinawag niya itong pera ng pamilya. Sabi niya, dahil anak ko siya, may karapatan daw siya sa anumang perang nasa bangko ko. Pera ng pamilya. Inulit-ulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Pera ng pamilya. Nakakatawa. Noong kailangan kong mag-overtime para lang may pambili siya ng sapatos, ako lang ang pamilya. Noong kailangan niyang mag-aral sa mamahaling eskwelahan, ako lang ang pamilya. Pero ngayong kukuha siya ng pera para sa ibang tao, biglang naging pera ng pamilya ang aking ipon. Anak, hindi ganoon iyon, ang mahinahon kong sagot. Pera ko iyon para sa aking pagtanda, para sa aking gamot kung sakaling magkasakit ako. Bakit mo ibibigay sa biyenan mo ang perang hindi mo naman pinaghirapan? Dito ko narinig ang pinakamasakit na salitang binitawan ng sarili kong anak. Sabi niya sa akin, Tay, intindihin niyo naman. Si Papa June, matagumpay siyang tao. Kilala siya sa komunidad. Marami siyang naitulong sa amin ni Eric. Tinulungan niya kaming makabili ng bahay. Siya ang nagbabayad ng tuition ni Miggy sa international school. Deserve ni Papa June ang marangyang regalo dahil ang antas niya sa buhay ay mataas. Huminto siya sandali at pagkatapos ay idinugtong niya ang mga salitang parang balisong na sumaksak sa puso ko. Hindi naman sa minamaliit ko kayo, Tay, pero mekaniko lang kayo. Habang buhay kayong puno ng grasa ang kamay, ano naman ang gagawin niyo sa perang iyon? Nakatago lang naman sa bangko. Mabubuhay naman kayo kahit wala iyon dahil sanay naman kayo sa simpleng buhay. Pero si Papa June, sanay siya sa marangya. Kailangan naming ipakita ang aming pagpapahalaga sa kanya sa paraang naiintindihan niya. Mekaniko lang, napatitig ako sa aking mga kamay. Ang mga kuko ko ay may itim pa rin na marka ng langis na hindi na kailanman nabura ng sabon. Ang aking mga palad ay magaspang. Ang aking mga daliri ay may mga peklat mula sa mga aksidente sa talyer noong kabataan ko. Ang mga kamay na ito, ang mekanikong ito, ang nagpalaki sa kanya. Ang mga kamay na puno ng grasa ang nagsuot sa kanya ng magagandang damit. Ang mekanikong ito ang nagpaaral sa kanya hanggang sa maging ganap siyang propesyonal. Liza, ang sabi ko. At ramdam ko na ang panginginig ng aking boses. Ang mekanikong ito ang tumayong ama at ina mo noong mawala ang nanay mo. Ang mekanikong ito ang hindi kumain ng maayos para lang may maibaon ka sa school. Utang na loob naman, Liza. Sarili mong ama ang ninakawan mo. Ngunit tila wala na siyang puso. Pinagalitan pa niya ako. Sabi niya, masyado raw akong madrama. Sabi niya, ang liit ng tingin mo sa sarili mo kaya ka nasasaktan. Sinabi pa niya na dapat daw ay magpasalamat pa ako dahil nagmukha kaming mayaman at may class sa harap ng pamilya ni Eric dahil sa regalong iyon. Wala ka talagang utang na loob, ang bulong ko. Hindi ko na napigilan. Utang na loob, ang sagot niya sa kabilang linya. Tay, ginawa niyo lang ang dapat gawin ng isang ama. Hindi niyo kailangang manumbat at tungkol sa pera. Babayaran na lang namin kayo kapag maluwag na kami, baka sa Pasko o sa susunod na taon. Huwag niyo na kaming hiyain sa harap ni Eric dahil lang sa pera. Hiyain. Ako pa ang nakakahiya. Ako pa ang lumalabas na masama dahil gusto ko lang bawiin ang perang ninakaw sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ang huling sabi niya bago niya pinatayan ng telepono. Sasabihin ko kay Eric na medyo nagiging makalimutin na kayo at naguguluhan sa bangko para hindi siya magtaka kung bakit kayo nagrereklamo. Click. Naputol ang linya. Ang tanging narinig ko na lang ay ang mahinang ugong ng aking electric fan. Binitawan ko ang aking cellphone sa mesa. Tumingin ako sa paligid ng aking tahimik na bahay.
Pakiramdam ko, lalong lumaki ang puwang sa pagitan naming mag-ama. Ang batang Liza na kilala ko, ang batang mahilig yumakap sa akin tuwing uuwi ako galing sa trabaho, ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan na siya ng isang babaeng mapagmataas. Isang babaeng mas pinapahalagahan ang tingin ng ibang tao kaysa sa dangal ng sariling ama. Isang babaeng nakalimot na kung saan siya nanggaling. Mekaniko lang. Inulit ko ang salitang iyon sa aking isipan. Oo, mekaniko lang ako. Pero ang mekanikong ito ay marunong mag-ayos ng mga bagay na sira. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang relasyon namin ni Liza ay hindi na kayang ayusin ng kahit anong gamit o piyesa. Masyado nang malalim ang sira, masyado nang bulok ang pundasyon. Tumingin ako sa 20 pesos na lotto ticket na nasa tabi ng aking baso ng kape. Isang biro, isang insulto, isang pirasong papel na nagkakahalaga ng 20 pesos. Yun lang ang tingin sa akin ng aking anak. Kinuha ko ang ticket. Gusto ko itong punitin. Gusto ko itong lamukutin at itapon sa mukha niya. Pero may kung anong nagpigil sa akin. Isang maliit na tinig sa aking isipan ang nagsabi, "Wag muna, Carding." Darating ang araw na pagsisisihan niya ang bawat salitang binitawan niya ngayong umaga. Hindi niya alam na ang mekanikong minaliit niya ay may itinatagong lakas. Ang mekanikong ito ay hindi hahayaan na bastusin lang ang kanyang 40 taong paghihirap, 765,000 piso. Iyon ang presyong hiningi ni Liza para putulin ang tiwala ko. Napakamura. Napakamura para sa isang amang nagbigay ng lahat. Tumayo ako mula sa aking silya. Ramdam ko ang bigat ng aking mga binti, pero ang aking isipan ay malinaw na. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako magmamakaawa para sa atensyon niya. Simula sa araw na ito, si Carding ay hindi na lamang isang mekaniko na maaaring nakawan. Ako ay isang lalaking lalaban para sa kanyang dangal. Lumabas ako ng kusina at dumiretso sa aking kwarto. Isinara ko ang pinto. At sa dilim ng aking silid, doon ko naramdaman ang tunay na lamig ng pag-iisa. Pero kasabay nito ay ang init ng galit na magsisilbing gasolina para sa aking susunod na hakbang. Ang anak na walang utang na loob ay makakatagpo rin ng kanyang katapat. At hinding-hindi ko hahayaan na ang aking pagtanda ay maging isang kabanata ng pang-aapi mula sa sarili kong dugo. Maganda sana ang sikat ng araw sa aming barangay noong umagang iyon. Ang mga ibon ay masayang nagkakantahan sa puno ng mangga sa tapat ng aming bahay. Pero sa loob-loob ko, may mabigat na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ako si Carding, isang matandang nangarap lang naman ng tahimik na buhay. Ngunit tila ang katahimikang iyon ay biglang niyanig ng isang bagyong hindi ko nakikita, isang bagyong nagmula sa loob ng isang maliit na telepono. Hindi ko naman masyadong naiintindihan ang Facebook na iyan. Para sa akin, ang pakikipagkapwa-tao ay iyong nagkikita kayo sa harap ng simbahan o kaya ay nagbabatian habang bumibili ng tinapay sa umaga. Pero ang anak kong si Liza, iba ang kinalakihan. Ang mundo niya ay nasa loob ng screen. At doon, sa madilim na sulok ng internet, sinimulan niyang sunugin ang aking dangal. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba, lumapit sa akin ang aking kumaring si Pelang. Hawak niya ang kanyang cellphone at bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Sabi niya sa akin, "Carding, nakita mo ba ang pinost ni Liza? Kalat na ito sa buong subdivision natin." Pinilit kong basahin ang mga titik sa screen kahit medyo malabo na ang aking paningin. Doon, nakita ko ang litrato ko. Isang litrato kung saan mukha akong pagod at aburido. Sa itaas ng larawan, may mga salitang tumusok ng malalim sa aking puso. Sinabi ni Liza sa buong mundo na ako raw ay isang amang madamot. Isang salitang napakasakit pakinggan mula sa sarili mong dugo. Sinulat niya roon na pinagkakaitan ko raw siya ng tulong pinansyal. Sinabi niya na wala na raw akong inisip kundi ang aking pera. Na ang mga naipon ko raw mula sa aking retirement pay na 500,000 piso ay itinatago ko lang at hinahayaan ko siyang maghirap. Ang masama pa rito, ipinalabas niyang ako ay wala na sa katuwiran, baliw. Baliw raw ako pagdating sa pera. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang perang binabanggit niya, iyon ay ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon bilang isang hamak na kawani sa munisipyo. Bawat sentimo niyon ay nakalaan sana para sa aking pagpapagamot
At kung may matitira man, ay para rin sa kanya at sa kanyang mga anak balang araw. Pero sa isang post lang sa Instagram at Facebook, binaligtad niya ang katotohanan. Ginawa niya akong kontrabida sa sarili kong kwento. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa aming komunidad. Kapag lumalabas ako para bumili ng kape sa sari-sari store ni Aling Nena, napapansin ko ang mga bulungan. Nakikita ko ang mga tingin na puno ng panghuhusga. Ang mga dating ngumingiti sa akin at nagtatanong tungkol sa aking mga tanim, ngayon ay tila umiiwas na. Narinig ko pa ang usapan ng mga kabataan sa kanto. Sabi ng isa, iyon pala ang tatay ni Liza. Mukhang ang strikto at mahigpit sa pera. Sumagot naman ang isa, kawawa naman si Liza. Tinitiis ang pagiging madamot ng ama niya para lang makaraos. Madamot, madamot. Ang salitang iyan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Tinatanong ko ang Panginoon, saan ba ako nagkamali? Binigay ko ang lahat. Noong nag-aaral pa siya, kahit wala na akong pambili ng bagong barong, basta't may pang-tuition lang siya, ayos na ako. Noong kailangan niya ng pambayad sa kuryente na umabot ng 10,000 piso, kinuha ko iyon sa aking maliit na ipon nang walang pag-aalinlangan. Pero bakit ngayon, ako ang lumalabas na masama? Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga komento sa social media. Hindi ko man alam kung paano mag-reply. Binasa sa akin ng aking apo ang ilang mga sinabi ng mga kaibigan ni Liza. May isang nagsabi na dapat daw ay iwan na ako ni Liza dahil toxic daw akong magulang. May isa namang nagsabi na baka raw ulyanin na ako kaya hindi ko na alam ang aking ginagawa. Ang bawat like at share sa post na iyon ay parang isang sampal sa aking mukha. Hindi ko akalain na ang teknolohiyang dapat ay naglalapit sa mga tao ay gagamitin ng sarili kong anak para ilayo ako sa mundo. Para siyang humukay ng malalim na hukay at itinulak ako roon habang ang lahat ng tao ay nanonood at pumapalakpak. Isang gabi, tinangka kong tawagan si Liza. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong malaman kung bakit niya nagawa iyon. Ilang beses nagring ang telepono. 1, 2, 3. Ngunit hindi niya ito sinagot. Sa halip, pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko ang isa pang post. Sinabi niya, tumatawag na naman ang amang madamot. Siguro ay sisingilin na naman ako. Doon ko binitawan ang aking telepono. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na lang sa puso, kundi sa buong pagkatao ko. Ang hirap tanggapin na ang anak na kinalong mo, ang anak na tinuruan mong maglakad at magsalita, ang siya palang gagamit ng mga salita para saktan ka ng ganito. Naisip ko ang aming mga tradisyon. Noong unang panahon, ang mga magulang ay iginagalang. Ang dangal ng isang pamilya ay itinatago sa loob ng tahanan, hindi ibinabandera sa kalsada para pagpiestahan ng mga marites. Pero ngayon, tila wala ng halaga ang paggalang. Mas mahalaga na ang viral kaysa sa katotohanan. Mas mahalaga na ang makakuha ng simpatiya mula sa mga taong hindi mo naman kakilala kaysa sa kapayapaan ng iyong sariling ama. Nagmumuni-muni ako rito sa aking beranda habang tinitingnan ang dilim ang 500,000 piso na sinasabi niya. Iyon ba talaga ang dahilan? O baka naman ginagawa niya ito para pagtakpan ang sarili niyang mga pagkakamali? Alam ko na marami siyang utang sa mga online lending apps. Alam ko na nahihirapan siyang i-budget ang kanyang sweldo dahil sa hilig niya sa mga mamahaling gamit. Pero kailangan ba talagang ako ang gawing tuntungan para siya ay makabangon? Ang bigat, mga kababayan. Ang bigat ng pakiramdam na maglakad sa sarili mong barangay na parang ikaw ay isang kriminal. Ang tingin ng mga tao ay tila mga patalim na sumasaksak sa aking likuran. Kahit ang aking mga kumpare sa Senior Citizens Association, tila nag-iiba na rin ang pakikitungo. May mga ilan na nagtatangkang magtanong, pero mas marami ang naniniwala na lang sa nabasa nila sa internet. Sabi nga nila, ang sugat ng itak ay naghihilom, pero ang sugat ng masakit na salita ay nananatiling bukas. At ang sugat na nilikha ni Liza sa pamamagitan ng kanyang digital na pag-atake ay isang sugat na marahil ay dadalhin ko hanggang sa aking huling hininga. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili akong tahimik. Hindi dahil sa totoo ang mga sinasabi niya, kundi dahil hindi ko kayang gawin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Hindi ko kayang sirain ang aking anak sa harap ng maraming tao
kahit na iyon pa ang tanging paraan para malinis ang aking pangalan. Maghihintay na lang ako. Maghihintay na lumipas ang bagyong ito. Dahil alam ko, sa dulo ng lahat, ang katotohanan ay parang sikat ng araw. Maaari itong matakpan ng makapal na ulap ng kasinungalingan at paninirang puri, pero hinding-hindi ito tuluyang mawawala. Balang araw, lalabas din ang totoo. At sana, sa araw na iyon, hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Liza. Sa ngayon, titiisin ko muna ang lungkot. Titiisin ko muna ang mga mapanghusgang tingin. Ako si Carding, isang ama na nagmahal ng labis. Ngunit ngayon ay nagdurusa dahil sa bagsik ng isang mundong hindi ko na nakikilala. Isang mundong puno ng likes, shares, at mga pusong tila naging kasing tigas na rin ng screen ng kanilang mga cellphone. Hihinga ako ng malalim at muling uupo sa aking tumba-tumba. Pakikinggan ko na lang ang tibok ng aking puso, ang tanging saksi sa katotohanang pilit ibinabaon ng aking sariling anak, gabi na. Madilim ang buong paligid ng aking maliit na bahay. Tanging ang liwanag na lang mula sa aking lumang telebisyon ang tumatanglaw sa aking sala. Nakaupo ako sa aking paboritong silya. Pagod ang aking isipan. At pagod na pagod ang aking puso. Lumipas ang maghapon na puno ng panlalait mula sa mga taong akala ko ay kilala ako. Ang mga post ni Liza sa Facebook ay parang apoy na mabilis kumalat. Sabi ng mga kapitbahay, madamot daw ako. Sabi ng mga dating kaibigan, nawawala na raw ako sa katinuan dahil sa pera. Masakit, napakasakit husgahan ng mundong hindi naman alam ang totoong kwento para malimutan ang sakit. Itinuon ko ang aking pansin sa telebisyon. Nagsisimula na ang huling bahagi ng balita at pagkatapos, tumunog ang pamilyar na musika ng PCSO, ang bola ng loto. Dati, madalas kaming manood ng asawa ko nito. Pangarap namin noon na manalo para makabili ng sariling talyer. Pero noong mamatay siya, hindi na ako muling tumaya para sa akin. Ang swerte ko sa buhay ay sumama na sa kanya sa kabilang buhay. Nagsalita ang announcer. Masigla ang kanyang boses. Sabi niya, ang jackpot para sa Grand Lotto 625 ay umabot na sa 6 na bilyong piso. 6 na bilyon. Napakalaking halaga. Isang halagang hindi kayang kitain ng isang mekanikong katulad ko kahit magtrabaho ako ng 1,000 taon. Nagsimulang umikot ang mga bola, lumabas ang unang numero, 7. Bigla akong napatitig sa screen, 7. Parang may naalala ako. Lumabas ang pangalawang numero, 14. Kumaba ang aking dibdib, ang numerong iyon. Pamilyar, pangatlong numero, 23. Pang-4, 35. Pang-5, 42. At ang huling numero, ang Powerball, 18. Nanigas ako sa aking silya. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang mga numerong iyon, hinding-hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko ang mga numerong iyon kailan lang. Naalala ko ang mukha ni Liza noong hapon ng Father's Day. Naalala ko ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Naalala ko kung paano niya itinapon sa aking mesa ang 20 pesos na lotto ticket. Sabi niya noon, Tay, regalo ko sa inyo. Kung manalo kayo, tandaan nyo. Kalahati ay sa akin. Biro. Isang malupit na biro. Isang biro na binili niya gamit ang perang ninakaw niya sa akin. Noong gabing iyon. At sa tindi ng aking galit at sakit, nilamukot ko ang tiket na iyon. Itinuring ko itong basura. Dahil para sa akin. Ang 20 pesos na tiket na iyon ang simbolo ng kawalan ng respeto ng aking anak. Itinapon ko ito. Itinapon ko ito sa basurahan sa kusina. Tumayo ako. Muntik na akong matumba dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Nagmadali ako patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay tila tumatagal ng 1 taon. Narating ko ang ilalim ng aking lababo. Nandoon ang aking basurahan. Puno ito ng mga balat ng saging, mga tirang kanin, at mga basang tissue. Hinalughog ko ang basura. Wala akong pakialam kung marumi ang aking mga kamay. Wala akong pakialam kung mabaho. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Ang bulong ko. Inilabas ko ang mga basang supot. Inilabas ko ang mga tirang pagkain at doon sa pinakailalim.
Sa tabi ng isang basang lalagyan ng yogurt, nakita ko ang isang maliit na papel. Gusot-gusot, basa ng kape, marumi. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto. Halos hindi ko maibukas ang nalumukot na papel. Dinala ko ito sa ilalim ng ilaw ng kusina. Pinunasan ko ang aking salamin at binasa ko ang mga numero. 7, 14, 23, 35, 42, 18. Saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Napaupo ako sa sahig ng aking kusina. Napasandal ako sa pinto ng refrigerator. Hawak ko ang basang papel sa aking dibdib. 6 na bilyong piso. Ang biro ni Liza. Ang insultong itinapon ko sa basura ay nagkakahalaga pala ng 6 na bilyong piso. Tumawa ako. Isang tawa na puno ng pait at luha. Napakagaling ng tadhana. Ang perang ninakaw ni Liza sa akin, ang 765,000 piso, ay naging mitsa para makuha ko ang bilyon-bilyong pisong ito. Kung hindi niya ako ninakawan, kung hindi niya binili ang tiket na ito bilang pang-iinsulto, hindi ko ito mahahawakan. Naisip ko ang lahat ng hirap ko. Naisip ko ang lahat ng gabing lumuha ako dahil sa pangmamaliit niya sa akin. Naisip ko ang mga post niya sa Facebook na nagsasabing baliw na ako sa pera. Ngayon, sino ang baliw? Tumingin ako sa tiket na hawak ko. Kahit gusot, kahit mabaho. Ito na ang susi ko. Susi para mabawi ang aking dangal. Susi para ipakita sa kanila na ang amang minaliit nila ay hindi na kailanman muling tatapak-tapakan. Naalala ko ang sinabi niya, kalahati ay sa akin. Napangiti ako sa dilim. Isang matigas na ngiti. Hindi, Liza, wala kang makukuha. Ni isang sentimo? Ang tiket na ito ay ibinigay mo bilang regalo. Isang regalong itinapon mo sa akin dahil akala mo ay wala itong halaga. Ang isang regalo, kapag naibigay na, ay pag-aari na ng tumanggap nito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagpasalamat ako sa Diyos. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakataong ito na ituwid ang lahat. 6 na bilyong piso. Ito ang kabayaran sa bawat patak ng pawis ko sa talyer. Ito ang kabayaran sa bawat gabing nag-overtime ako para sa isang anak na walang utang na loob. Maingat kong kinuha ang isang plastic bag. Inilagay ko doon ang ticket para hindi na ito mabasa o masira pa. Inilagay ko ito sa loob ng aking unan, doon, kung saan malapit ang aking ulo habang natutulog. Hindi na ako natatakot sa bukas. Ang amang mekaniko, na tinawag nilang basura, ay may hawak na ngayon ng kayamanang kahit sa panaginip ay hindi nila makikita. Ang himala ay hindi nangyari sa isang marangyang barko. Ang himala ay hindi galing sa isang mayamang biyenan. Ang himala ay naganap sa loob ng aking maduming basurahan, kasama ng mga dumi at tira-tirang pagkain. Doon ko natagpuan ang aking bagong buhay. Matutulog ako ngayong gabi nang may ngiti sa aking mga labi. Bukas, sisikat ang araw para sa isang bagong carding. Isang carding na hindi na kailanman magpapaapi. 6 na bilyong piso, ang halaga ng aking bagong kalayaan. Lumipas ang 2 araw matapos kong matuklasan ang himala sa aking basurahan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Tuwing gabi, bago ako matulog, kinakapa ko ang ilalim ng aking unan para masiguradong nandoon pa ang tiket. 6 na bilyong piso. Isang halagang hindi ko pa rin lubos na maisip, pero sa kabila ng kayamanang hawak ko, mabigat pa rin ang aking kalooban. Ang paninira ni Liza sa akin sa Facebook ay lalong lumala. Sabi ng mga tao sa palengke, sayang si Mang Carding, tumanda ng walang modo. Pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay na tila ba ako ay isang kriminal. Ang sakit ng mapagbintangan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa, lalo na kung ang naninira sa iyo ay ang sarili mong dugo. Isang hapon. Habang nakaupo ako sa tapat ng aking talyer, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa aking harapan. Ito ay isang mamahaling sasakyan. Makintab, marangya. Bumaba ang salamin ng kotse. Laking gulat ko nang makita ko ang mukha ng isang matandang lalaki. Siya si Don Manuel, ang ama ni June. Ang biyena ng aking anak na si Liza. Si Don Manuel ay kilala sa aming bayan bilang isang respetadong negosyante. Mayaman siya,
pero kilala siyang may prinsipyo at malalim na pananampalataya. Mang Carding, ang tawag niya sa akin. Ang boses niya ay malalim at puno ng galang. Maaari ba tayong mag-usap? Doon na lang tayo sa karinderya sa kanto para hindi tayo masyadong mapansin. Naguluhan ako. Bakit ako gustong kausapin ng tatay ni June? Kampihan ba ito? Pupunta ba siya para sabihan ako na ibigay na ang kalahati ng premyo kay Liza? Sumama ako sa kanya. Naglakad kami patungo sa karinderya ni Aling Nena. Umupo kami sa mga pulang silya na gawa sa plastik. Sa gitna ng ingay ng mga tricycle at amoy ng nilagang baka, hinarap ako ni Don Manuel. Nag-order siya ng 2 baso ng kape. Tahimik lang siya noong una. Pinagmamasdan niya ang aking mga kamay na may itim pa rin na marka ng langis. Mang Carding, ang panimula niya. Nakita ko ang mga post ni Liza sa social media. Nakita ko rin ang mga komento ng mga tao laban sa iyo. Yumuko ako. Pasensya na kayo, Don Manuel. Hindi ko rin alam kung bakit nagagawa iyon ng anak ko. Biglang hinawakan ni Don Manuel ang aking braso. Huwag kang humingi ng paumanhin. Narito ako dahil hiyang-hiya ako sa ginagawa ng aking anak at ng iyong menugang. Nagulat ako. Inangat ko ang aking tingin. Sinabi ni Don Manuel na naroon siya noong hapunan ng Father's Day. Saksi siya sa lahat. Nakita niya kung paano itinapon ni Liza ang lotto ticket sa aking mesa na tila ba ako ay isang pulubi. Nakita niya ang pagmamayabang ni June habang hawak ang cruise ticket na galing pala sa aking pera. Nandidiri ako, ang sabi ni Don Manuel. Nandidiri ako sa kawalan ng delikadeza ng aking anak na si June at mas nandidiri ako sa kawalan ng utang na loob ni Liza sa iyo. Humigop siya ng kape at nagpatuloy. Mang Carding, ang pera ay madaling kitain, pero ang dangal at ang paggalang sa magulang ay hindi nabibili. Ang ginagawa nila sa iyo ay isang malaking kasalanan, hindi lamang sa tao, kundi maging sa harap ng Diyos. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang boses. Sa loob ng maraming araw, siya ang unang taong naniwala sa akin. Siya ang unang taong hindi ako hinusgahan. Alam mo ba, ang sabi pa niya, na pinagmamalaki pa ni June sa akin na nakuha raw nila ang pera mo dahil hindi mo naman daw alam gamitin ang teknolohiya? Na mas mabuting sila ang humawak dahil sila ang matagumpay? Napakasakit marinig iyon mula sa sarili kong anak. Tumingin si Don Manuel sa kanyang cellphone. Mang Carding, sa mundong ito ngayon, ang katotohanan ay madalas natatabunan ng mga kasinungalingan sa internet. Kaya naman, hindi ako papayag na ang pangalan mo ay mabulok dahil lang sa kasakiman nila. Inilabas niya ang kanyang salamin sa mata. Nagsimula siyang mag-type sa kanyang screen. Ano ang ginagawa niyo, Don Manuel? Ang tanong ko. Itinatama ko ang mali, ang sagot niya. Isang mahabang post ang isinulat ni Don Manuel. Dahil siya ay isang maimpluwensyang tao sa aming probinsya, alam kong pakikinggan siya ng lahat. Isinulat niya ang buong katotohanan. Sinabi niya na saksi siya sa pambabastos ni Liza sa kanyang sariling ama. Sinabi niya na ang regalong cruise ay galing sa ninakaw na pera mula kay Mang Carding. At higit sa lahat, sinabi niya na ang lotto ticket ay isang regalo na kusa at malayang ibinigay ni Liza, kaya't wala siyang karapatang bawiin ito ngayong nanalo na ito. Ito ang aking paninindigan, ang sabi ni Don Manuel habang ipinapakita sa akin ang screen. Kailangang malaman ng lahat na ikaw ay isang mabuting tao. Isang amang nagbigay ng lahat, pero pinagtaksilan. Pinindot niya ang post. Makalipas lang ang ilang minuto. Ang post ni Don Manuel ay nagsimulang kumalat. Libo-libong tao ang nag-share. Ang mga taong dati ay naniwala kay Liza ay biglang nagbago ng isip. Sabi ng isang komento, kung si Don Manuel na ang nagsabi, totoo ito. Siya ay taong may integridad. Sabi naman ng isa pa, nakakahiya si Liza, ninakawan na ang tatay, sinisiraan pa sa Facebook. Napaiyak ako sa tapat ng mesa ng karinderya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, may tumayo para sa akin. Salamat po, Don Manuel, ang bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, Carding, ang sagot niya. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang aking anak na si June ay kailangang matuto ng leksyon, at si Liza, kailangan niyang harapin ang kahihiyang idinulot niya sa sarili niya.
Tumayo si Don Manuel at tinapik ang aking balikat. Carding, ang 6 na bilyong pisong iyon ay ibinigay sa iyo ng langit dahil alam ng Diyos ang iyong paghihirap. Gamitin mo ito para sa kabutihan. Huwag mong hayaang sirain ito ang iyong puso, pero huwag mo ring hayaang apak-apakan ka muli ng kahit na sino. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang itim na kotse. Pagbalik ko sa aking talyer, kakaiba na ang tingin ng mga tao sa kalsada. Wala na ang mga mapanghusgang mata. Sa halip, may mga tumatango sa akin ng may paggalang. Ang ilan ay kumakaway pa. Naisip ko, ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Kahit anong gawin mong paglubog dito, laging itong lulutang sa itaas. Ang sorpresang kakampi na ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ngayon, handa na akong harapin ang PCSO. Handa na akong harapin ang media. At higit sa lahat, handa na akong harapin ang aking anak na si Liza ng may taas noo. Hindi na ako ang matandang mekaniko na pwedeng saktan at paglaruan. Ako na ngayon si Carding, ang lalaking may katotohanan sa kanyang panig. At ang bawat salitang isinulat ni Don Manuel ay nagsilbing balutiko laban sa mga pana ng kasinungalingan. Sa hapon na iyon, habang humahapdi ang sikat ng araw sa aking balat, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang 6 na bilyon ay nasa aking unan, pero ang aking dangal ay muling nasa aking mukha. Napakasarap mabuhay kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa laban. Salamat, Don Manuel. Salamat sa pagpapakita sa akin na sa gitna ng kadiliman, may mga tao pa ring marunong tumingin sa liwanag ng katarungan. Magsisimula na ang tunay na laban. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng manibela ng aking sariling buhay. Dumating na ang araw na itinakda ng tadhana. Ang araw na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Maaga akong nagising. Isinuot ko ang aking pinakamagandang damit. Isang lumang barong na isinuot ko pa noong libing ng aking asawa. Kahit luma, malinis ito at maayos ang pagkakaplansa. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang mekaniko. May mga kulubot sa mukha, pero may apoy ng determinasyon sa mga mata. Ami. Sa aking bulsa, naramdaman ko ang bigat ng isang maliit na plastic bag. Nandoon ang gusot na lotto ticket. Ang ticket na nagkakahalaga ng 6 na bilyong piso. 6 na bilyong piso. Pagdating ko sa main office ng PCSO, laking gulat ko sa dami ng tao. May mga reporter na may dalang malalaking kamera. May mga photographer na handa ng kumuha ng litrato. Ang paligid ay puno ng bulungan at pananabik. Lahat sila ay gustong makita ang misteryosong matanda na nanalo ng pinakamalaking jackpot sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ramdam ko ang bawat flash ng kamera. Nakakasilaw, nakakahilo. Pero nanatili akong tuwid ang lakad. Nang pumasok ako sa conference room para sa opisyal na check presentation, doon ko narinig ang isang boses. Isang boses na hinding-hindi ko malilimutan. Isang boses na puno ng galit at kasakiman. Sandali, wag niyo siyang bibigyan ng pera. Lumingon ang lahat. Pumasok si Liza, kasama ang kanyang asawang si June. Si Liza ay nakasuot ng isang napakamahal na designer dress. Iyong binili niya siguro gamit ang pera ko. Si June naman ay nakasuot ng suit na tila ba siya ang may-ari ng buong gusali. Nagkagulo ang mga media. Agad na itinuon ng mga reporter ang kanilang mga mikropono kay Liza. Ako ang bumili ng ticket na iyon. Ang sigaw ni Liza sa harap ng lahat. Regalo ko iyon sa tatay ko para sa Father's Day. Pero may usapan kami. Kalahati ng mapapanalunan ay sa akin. Ninanakawan ako ng sarili kong ama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilang reporter ay tumingin sa akin ng may pagdududa. Nakita ko ang ngisi sa mukha ni June. Akala nila ay magtatagumpay sila sa kanilang plano na hiyain ako sa harap ng buong bansa. Lumapit si Liza sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ibigay mo sa akin ang kalahati. Ngayon din. Kung hindi, idedemanda kita. Marami kaming testigo na nagsasabing sa akin ang perang iyan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng dumiretso sa mga lens ng kamera na nakatutok sa akin. Sa sandaling iyon, hindi ako natakot. Alam ko ang katotohanan. Mga kababayan, ang simula ko, ang aking boses ay kalmado
malinaw, at puno ng dangal. Totoo na si Liza ang bumili ng tiket na ito, ang pagpapatuloy ko. Nakita ko ang biglang kislap sa mata ni Liza. Akala niya ay nanalo na siya. Pero ang hindi niya sinasabi sa inyo, ang dagdag ko, ay ang perang ipinambili niya ng tiket na ito ay perang ninakaw niya mula sa aking bank account. 765,000 piso ang kinuha niya nang walang paalam para lang maibili ng marangyang regalo ang kanyang biyenan. Nagulat ang mga reporter. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga tao sa loob ng silid. At tungkol sa usapan, tumingin ako kay Liza. Ang sabi mo noon, itinatapon mo ang tiket na ito sa akin bilang regalo. Isang biro, isang insulto. Sinabi mo na kung manalo ako, kalahati ay sa iyo. Pero sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, ang isang regalo ay hindi na maaaring bawiin. Sumingit si June. Wala kang ebidensya. Kasinungalingan iyan. May ebidensya ako, ang sagot ko. Ang sarili mong ama, si Don Manuel, ay naglabas na ng pahayag. Siya ay saksi sa pambabastos niyo sa akin noong gabing iyon. At ang record sa bangko, hindi nagsisinungaling. Natahimik ang buong paligid. Ang mukha ni Liza ay biglang namutla. Ang mga reporter na kanina ay nakikinig sa kanya ay biglang bumaling sa akin ng may paghanga. Liza, ang sabi ko ng may halong lungkot. Binigyan kita ng lahat noong bata ka pa. Pinagtrabahuhan ko ang bawat butil ng kanin na kinain mo. Pero ang turing mo sa akin ay basura. Itinapon mo ang tiket na ito sa akin dahil akala mo ay wala itong halaga. Ngayong nalaman mong bilyon-bilyon pala ang laman nito, bigla kang naging mapagmahal na anak? Umiling ako. Ang regalo ay regalo. Ang perang ito ay hindi sa akin at lalong hindi sa iyo. Gagamitin ko ito para sa mga taong talagang nangangailangan, para sa mga amang katulad ko na minaliit at kinalimutan ng kanilang mga anak. Inabot sa akin ng opisyal ng PCSO ang malaking check, 6 na bilyong piso, sa harap ng lahat. Sa harap ng mga kamera, tinaas ko ang check. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na ang katarungan ay laging nananaig. Sinubukan ni Liza na lumapit muli, pero hinarang na siya ng mga security guard. Nagsimula siyang magmura. Nagsimula siyang magsisigaw na tila isang taong nawawala sa sarili. Ang kanyang asawang si June ay nagmadaling lumabas ng silid para iwasan ang kahihiyan. Ang sakit, ang bulong ko sa aking sarili. Masakit makita ang iyong anak na nagkakaganyan dahil sa pera. Pero alam ko na ito ang kailangan niyang maranasan para matuto. Natapos ang presentation. Sa labas ng gusali, marami pang mga tao ang naghihintay. May mga pumapalakpak, may mga sumisigaw ng aking pangalan. Sumakay ako sa aking sasakyan. Sa rearview mirror, nakita ko si Liza at June sa parking lot. Nag-aaway sila. Sinisisi nila ang isa't isa. Ang marangya nilang buhay ay unti-unti nang naglalaho dahil sa kanilang sariling kasamaan. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang ginhawa. Hindi na ako ang carding na mekaniko na maaaring nakawan at hiyain. Ngayon, ako ay isang lalaking may misyon. 6 na bilyong piso. Isang malaking biyaya, pero isang malaking responsibilidad. Sa bawat ikot ng gulong ng aking sasakyan, palayo sa ingay ng media, palayo sa gulo ng aking pamilya, nararamdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang eskandalong ito ay naging mitsa ng aking paglaya. Ngayon, alam na ng buong bansa ang katotohanan. At ang katotohanang iyon ang magsisilbing gabay ko sa aking bagong simula. Sa gitna ng lahat ng gintong ito, ang tanging hiling ko lang ay manatiling totoo sa aking sarili. Ang amang minaliit ay siya na ngayong magsisilbing liwanag para sa iba. At ang 20 pesos na tiket na nagmula sa basurahan ay nagdala sa akin sa isang buhay na punong-puno ng kabuluhan. Tapos na ang gabi ng pag-aapi. Sisikat na ang araw ng pag-asa. 6 na bilyong piso. Salamat sa Diyos. Salamat sa katarungan. Tahimik ang hapon sa aming lumang bahay. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa beranda habang pinagmamasdan ang mga dahon ng mangga na dahan-dahang itinataboy ng hangin. Hawak ko ang aking mainit na kape.
pilit na hinahanap ang kapayapaan na tila mailap nitong mga huling linggo. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang marinig ko ang inggit ng pintuan ng aming bakuran. Si Liza, ilang linggo rin siyang hindi nagpakita pagkatapos ng huli naming pagtatalo. Akala ko ay natuto na siya, o kaya naman ay binibigyan lang niya ako ng oras para makapag-isip. Pero nang makita ko ang kaniyang itsura habang naglalakad palapit sa akin, alam kong may dalang bagyo ang kaniyang pagdating. Ang kaniyang buhok ay tila hindi na isuklay ng maayos, at ang kaniyang mga mata ay mamula-mula na tila galing sa mahabang pag-iyak. Tatay Carding. Ang kaniyang boses ay nanginginig, halos pabulong, na parang isang bata na humihingi ng tawad sa isang malaking kasalanan. Hindi agad ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang lumapit. Bilang isang matanda, natutunan ko na ang sining ng pagmamasid. Nakita ko kung paano siya lumuhod sa aking harapan. Ang kaniyang mga kamay ay humawak sa aking tuhod. Ang lamig ng kaniyang mga palad ay ramdam na ramdam ko, pero mas naramdaman ko ang bigat ng kaniyang pakay. Doon na nagsimulang umagos ang kaniyang mga luha. Sa unang tingin, aakalain mong ito ay mula sa pusong nagsisisi. Humihikbi siya ng malakas. Ang kaniyang balikat ay nayayanig sa bawat paghinga. Sinabi niya sa akin na patawarin ko raw siya sa lahat ng kaniyang mga nasabi at nagawa. Sabi niya, wala na raw siyang mukhang maihaharap sa akin, pero wala na rin daw siyang ibang matatakbuhan. Nagsimulang magkuwento si Liza tungkol sa kanilang kalagayan. Isinalaysay niya na ang negosyo ni June, ang kaniyang asawa, ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga utang daw nila sa mga supplier ay hindi na mabayaran, at ang mas masakit pa rito, ang kanilang bahay ay nakatakda na ring rematahin ng bangko. Tay, kukunin na nila ang lahat sa amin, ang sabi niya habang nakatingala sa akin. Ang mga luha ay patuloy na bumabasa sa kaniyang pisngi. Saan kami pupunta? Saan kami matutulog? Hindi ko kaya na makitang mawalan ng bubong ang aking pamilya. Nakinig lang ako. Pinatigas ko ang aking loob kahit na sa totoo lang may bahagi sa puso ko na gustong maniwala. Sino ba namang ama ang gustong makitang naghihirap ang kaniyang anak? Pero may kung anong bulong sa aking isipan na nagsasabing mag-ingat ako. Alam ko kung paano maglaro ng emosyon si Liza, at doon na lumabas ang tunay na pakay ng kaniyang pagbisita. Ang kaniyang pagsisisi ay may kalakip na presyo. Isang napakalaking halaga. Kailangan namin ng 100 milyong piso, tay, ang sabi niya. 100 milyong piso. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang lahat ng utang sa bangko at maisalba ang negosyo ni June. Pagkatapos nito, tay, sumusumpa ako. Magbabago na kami. Magiging maayos na ang lahat, 100 milyong piso. Isang halaga na hindi lamang basta pera, kundi bunga ng maraming taon ng aking pagtatrabaho at pagtitipid. Halagang inilaan ko para sa aking kinabukasan at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ng aking tumba-tumba. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Parang nabasa ni Liza ang aking pag-aalinlangan. Alam niyang hindi sapat ang kaniyang mga luha para mapapayag ako. Kaya naman, inilabas niya ang kaniyang pinakamalakas na alas. Ang aking apo na si Miggy. Tay, isipin niyo naman si Miggy. Ang kaniyang boses ay mas lalong naging emosyonal. Ang bata pa ng anak ko. Wala siyang kinalaman sa mga pagkakamali namin. Paano na ang pag-aaral niya? Paano na ang kinabukasan niya kung magiging palaboy kami sa kalsada? Tay, gawin niyo ito para sa inyong apo. Si Miggy na lang ang isipin ninyo. Sa bawat pagbanggit niya sa pangalan ni Miggy, tila may tumutusok sa aking dibdib. Mahal ko ang aking apo. Siya ang aking kagalakan. At alam na alam yon ni Liza, ginamit niya ang pagmamahal ko sa bata para maging sandata laban sa akin. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at pagmamakaawa, pilit na ipinapamukha sa akin na kung hindi ko ibibigay ang pera, ako ang magiging dahilan ng paghihirap ni Miggy. Tumingin ako sa malayo. Hindi ko kayang tignan ang kaniyang mga mata na puno ng pekeng pagsisisi. Naalala ko ang mga pagkakataon na binaliwala ako ni Liza noong maayos pa ang kanilang buhay. Naalala ko kung paano niya ako tratuhin na parang isang pabigat na matanda lamang. Ngunit ngayon, dahil kailangan niya ng pera, muli siyang lumuluhod at nagmamakaawa. Gusto ko siyang tanungin, nasaan ang pagmamahal na iyan noong wala kayong kailangan sa akin?
Nasaan ang respeto noong ako ay malakas pa? Ngunit pinili kong manahimik muna. Hinihingal si Liza sa kaniyang pag-iyak, naghihintay ng aking tugon. Ang hangin sa beranda ay tila naging mas mabigat. Ang bawat patak ng kaniyang luha ay tila isang malaking pagsubok sa aking paninindigan. 100,000,000 piso, isang napakalaking sakripisyo. Liza, ang mahinahon kong simula. Alam mo na ang pera ay hindi basta-basta napupulot sa kalsada. Ang halagang hinihingi mo ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa kaligtasan ng ating pamilya sa hinaharap. Agad siyang sumabat, muling humahagulgol. Tay, gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako ng maigi. Hindi na kami magiging pasaway sa inyo, basta iligtas nyo lang kami ngayon. Si Miggy, Tay. Si Miggy ang kawawa. Paulit-ulit. Si Miggy, si Miggy, si Miggy. Ang pangalang iyon ang naging koro ng kaniyang drama. Alam niya kung saan ako mahina. Alam niya kung paano ako pasukuin. Sa loob-loob ko, may bahagi sa akin na gustong maniwala na marahil ay totoo ang kaniyang takot. Marahil ay totoong mawawalan sila ng bahay. Pero ang 100,000,000 piso ay hindi biro. Ito ay hindi lamang basta pambayad sa bangko, ito ay tila isang paraan para mapanatili ang kanilang marangyang buhay na hindi naman nila kayang tustusan. Tumayo ako mula sa aking tumba-tumba. Ang aking mga tuhod ay medyo sumasakit na rin dahil sa katandaan. Hindi ko siya sinagot ng direkta. Naglakad ako papasok sa loob ng bahay. Iniwan ko siyang nakaluhod doon sa malamig na sahig ng beranda. Narinig ko pa ang kaniyang pahabol na hikbi. Tay, parang awa niyo na. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Naupo ako sa gilid ng aking kama at huminga ng malalim. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang gamot sa ingay na dala ni Liza sa labas. Ngunit sa aking isipan, hindi mawala ang imahe ng aking apo at hindi rin mawala ang pagdududa sa aking puso. Ang mga luhang iyon. Totoo nga ba ang mga iyon o isa lamang itong palabas para makuha ang aking pinaghirapan? Sa bawat segundong lumilipas, ramdam ko ang bigat ng desisyong kailangan kong gawin. 100,000,000 piso para sa kaligtasan ng aking apo o para sa kasakiman ng aking anak? Ang hapon na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan, sa pagmamahal, at sa kung hanggang saan kayang manlinlang ng isang tao para sa sariling kapakanan. Nanatili akong nakaupo sa dilim, habang ang tunog ng orasan sa dingding ay tila nagpapaalala sa akin na ang oras ay lumilipas at ang bawat desisyon ko ay may katumbas na kapalit. Si Liza, sa labas, ay patuloy pa rin marahil sa kaniyang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako basta-basta magpapadala. Ang aking puso ay maaaring matanda na, ngunit ang aking isipan ay nananatiling gising sa mga laro ng buhay, peking luha, pagsisising may kapalit. Ito ang laban na hindi ko inaasahan sa aking pagtanda, ngunit ito ay isang laban na kailangan kong harapin ng may buong katapangan para sa aking sarili at para na rin sa tunay na kinabukasan ni Miggy. Ang hapon na iyon ay tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw. Nakaupo ako sa paborito kong tumba-tumba sa beranda. Habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw, ang hangin ay tuyot, dala ang alikabok mula sa kalsada ng ating munting bayan. Ramdam ko ang bawat kirot sa aking mga tuhod. Isang paalala na ang 80 taon ng pagkayod ay hindi biro. Pero ang mas masakit, hindi ang rayuma, kundi ang bigat sa aking dibdib. Sa harapan ko, nakatayo si Liza, ang bunso kong anak, ang anak na dati ay kay sarap kargahin. Ang batang dati ay humahalik sa aking pisngi pag uwi ko mula sa bukid. Pero ngayon, ang kaharap ko ay isang babaeng tila hindi ko nakilala. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at desperasyon. Tay, sige na, pagmamakaawa niya. Ang boses niya ay malambing, pero alam ko ang tonong iyon. Iyon ang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Kailangan ko lang ng 50,000 piso. Konti lang naman yun sa inyo, di ba? Iyon na lang ang makakapagligtas sa akin sa utang ko. 50,000 piso. Napabuntong hininga ako. Sa panahon ngayon, ang perang iyon ay malaking halaga. Ilang taon ko ring pinag-ipunan ang aking pensyon
para lang may maipanggastos sa aking mga gamot at sa pang-araw-araw na pagkain. Pero para kay Liza, parang barya lang ito na hihingi niya sa akin tuwing siya ay nagigipit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Liza, anak, noong nakaraang buwan, binigyan kita ng 10,000. Noong bago iyon, humingi ka rin para sa sinasabi mong negosyo. Saan na napunta ang lahat ng iyon? Hindi siya makasagot. Umiwas siya ng tingin at nagsimulang magdrama. Pinunasan niya ang kanyang mga mata na wala namang luha. Sabi niya sa akin, siya raw ay minalas lang. Sabi niya, niloko raw siya ng kanyang mga kaibigan. Palaging may dahilan. Palaging may ibang dapat sisihin. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit. Ito ay pagkapagod. Pagod na ang aking puso sa paulit-ulit na cycle ng kanyang mga pagkakamali. Naalala ko ang payo ng aking yumaong asawa, si Maria. Sabi niya sa akin noon, Carding, ang pagmamahal sa anak ay hindi laging pagbibigay ng gusto nila. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtuturo sa kanila kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa. Huminga ako ng malalim. Hindi, Liza, mahinahon, pero matatag kong sabi. Ngayon, wala na akong ibibigay sa iyo. Natigilan siya. Tila hindi siya naniwala sa narinig niya. Ano, Tay, nagbibiro ba kayo? Mamamatay ako sa hiya kapag hindi ko nabayaran ang mga utang ko. Gusto niyo ba akong makitang nakakulong? Hindi ko gustong makita kang naghihirap, anak, sagot ko. Pero kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Ilang beses na kitang sinalo. Ilang beses na kitang itinayo mula sa putikan. Pero sa tuwing ititayo kita, mas lalo ka lang nagiging pabaya. Liza, kailangan mo nang matutong maging responsable. Dito na unti-unting nagbago ang anyo ni Liza. Ang malambing na boses ay biglang naging matalas. Ang kanyang mukha na tila nagmamakaawa ay napalitan ng puot. Ito na ang tunay na kulay ng aking anak na matagal ko ng pilit na hindi pinapansin. Responsible? Singhal niya. Anong alam niyo sa buhay ko? Ang alam niyo lang ay mag-ipon ng pera, habang ang sarili niyong anak ay naghihirap. Napakakuripot niyo. Napakasama ninyong ama. Masakit. Ang bawat salita niya ay tila kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Pero nanatili akong tahimik. Hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin kahit alam kong lalo lang akong masasaktan. Akala niyo ba ay gusto kitang bisitahin dito sa luma at mabahong bahay na ito? Patuloy niya sa pagsisigaw. Pumupunta lang naman ako rito dahil kailangan ko ng tulong, pero dahil ayaw niyo akong tulungan, wala na akong dahilan para manatili pa rito. Mabulok kayo rito kasama ang pera niyo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mamahaling bag, isang bag na alam kong galing din sa perang ibinigay ko sa kanya noon. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Sana, hindi na lang kayo naging ama ko. Huling hirit niya bago siya tumalikod. Nanatili akong nakaupo sa aking tumba-tumba. Pinanood ko siyang maglakad palayo, palabas ng aming tarangkahan. Ang bawat hakbang niya ay tila naglalayo sa amin ng tuluyan. Ang anak ko, ang bunso ko, ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kapalaluan. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng nagbabadyang gabi. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Pero sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Ang hatol ko ay hindi para saktan siya, kundi para palayain ang sarili ko sa kadena ng pangungunsinte. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang bitawan ang taong mahal mo para matuto silang lumakad ng mag-isa. Alam ko, sa paningin ni Liza, ako ang masamang ama. Ako ang walang pusong magulang. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong ito ang huling paraan para maisalba ko ang natitira pa niyang dangal bilang tao. Kumuha ako ng baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Ang lamig ng tubig ay tila humahaplos sa aking namamagang lalamunan. Napatingin ako sa litrato naming pamilya na nakasabit sa dingding. Doon, nakangiti kaming lahat, masaya, simple. Bulong ko sa aking sarili. Tapos na. Tapos na ang pagtatago sa katotohanan. Ang huling hatol ay naibigay na. At kahit masakit, kailangang tanggapin na may mga sugat na sadyang hindi nahihilom, lalo na kung ang mismong taong ginamot mo ang siyang patuloy na nanamit sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin. Hindi para sa pera, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Liza. Sana sa kanyang paglalakad palayo,
matagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay na hindi nabibili ng piso. Sana, balang araw, matutunan niyang ang tunay na kayamanan ay wala sa bulsa, kundi nasa linis ng konsensya at pagmamahal sa pamilya. Huminto na ang pag-ugoy ng aking tumba-tumba. Ang gabi ay ganap na ring lumaganap. Sa wakas, nakaramdam ako ng antok. Isang antok na dala ng kapayapaan dahil alam kong ginawa ko ang tama, ginawa ko ang dapat, kahit na ang kapalit nito ay ang pag-iisa ng isang matandang ama sa dapit hapon ng kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at kasabay nito ang dahan-dahang paghilom ng aking kalooban. Ipinasya ko na. Panahon na para bumitaw. Ibinenta ko ang aming lumang bahay. Ang bawat sulok nito, bawat dingding, ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Masyadong maraming alaalang puno ng pait at mga luhang hindi naman tunay. Hindi madaling iwanan ang lugar na tinuring kong tahanan sa loob ng maraming taon. Ngunit alam ko sa aking sarili na kung mananatili ako roon, hinding-hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Dinala ako ng aking mga paa sa Batangas. Dito, sa gitna ng malalawak na taniman at sariwang hangin, muli kong nahanap ang aking sarili. Malayo sa ingay ng siyudad, malayo sa mga taong ang turing sa akin ay hindi ama, kundi isang pitaka na kailangang ubusin. Masarap magising sa umaga na ang tanging maririnig mo ay ang huni ng mga ibon, walang bulyaw, walang sumbatan. Tanging ang tunog ng hangin at ang amoy ng bagong timplang kapeng barako. Dito sa Batangas, itinayo ko ang aking munting pangarap, ang Woods Classic Auto Restoration. Sa bawat lumang kotse na aking kinukumpuni, tila kinukumpuni ko rin ang sarili kong buhay. Ang pagpapakintab ng mga lumang bakal, ang pag-aayos ng mga makina. Ito ang nagbibigay sa akin ng ligaya. Dito, hawak ko ang aking oras. Walang nagmamadali, walang naniningil. Ngunit higit sa aking negosyo, may isang bagay na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa aking pagtanda. Nagtayo ako ng isang foundation para sa mga amang nag-iisa, ang mga single fathers. Sila, na gaya ko noon, ay nagsumikap para sa kanilang mga pamilya kahit na walang katuwang sa buhay. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko silang gabayan upang hindi sila matulad sa akin na binalewala at minaltrato ng sariling dugo. Tinuturuan namin silang magkaroon ng sariling hanapbuhay. Binibigyan namin sila ng lakas ng loob na tumayo ng may dangal. Minsan, sumasagi pa rin sa aking isipan sina Liza. Kumusta na kaya sila? May bahay pa kaya sila? Ngunit agad kong iwinawaksi ang mga kaisipang iyon. Ipinagdarasal ko na lang sila. Sana, balang araw, matutunan nila ang tunay na halaga ng pamilya. Isang halaga na hindi kayang bayaran ng kahit ilang 100 milyong piso sa wakas. Nahanap ko rin ang kapayapaan. Malayo sa mga taong sakim. Malayo sa mga pekeng luha at mapanlinlang na yakap. Ngayon, alam ko na ang tunay na katotohanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko. Hindi ito makikita sa laki ng bahay o ganda ng kotse. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi mo ipinagpalit sa kahit anong halaga. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na yaman ay ang katahimikan ng iyong puso sa bawat gabi bago ka pumikit at matulog. Tapos na ang gulo. Tapos na ang pagtitiis. Ngayon, ako ay malaya na. At sa kalayaang ito, nahanap ko ang tunay na ligaya. Dangal. Ito ang aking huling pamana. Dangal na kailanman ay hindi mabibili ng bilyon-bilyong piso,